out of that boat, to step out of that comfort zone, and continue to show your radical faith sa ating Panginoong Hesukristo. Ang nakasulat po sa Matthew 14 ay hindi po isang pakiusap. Hindi po nagre-request ang ating Panginoong Hesus at pinapakiusapan ng bawat isa sa atin na iwanan natin yung ating comfort zone. Umalis tayo doon sa ating bangka na kung ilang panahon na nating sinasakyan at ayaw nating umalis dito. There is a compelling message of the Word in Matthew 14 at hindi nakikiusap ang ating Panginoon sa bawat isa. He is telling you, He is commanding you to get out of that boat. Tayo po ay manalangin. Ikaw na aming Ama sa langit, ikaw na siyang patuloy na nagdidikta ng aming mga buhay bilang mga sinakop mo. Maraming salamat po sa araw na ito, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Po pwede namin maging alibay ang ulan at maraming mga bagay katulad nito. Subalit ngayon, O Diyos, mas inibig namin, Panginoon, ang maupo sa iyong paanan. Papurihan ka, magpasalamat, at mapagpala ng iyong salita. Patnubayan mo, Panginoon namin, ikaw na Banal na Espiritu, ang aming mga mapapakinggan ng mga mensahe mula sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang tagapamansag mo, Diyos. At nawa, Panginoon, ang mensahe mo ay magpalakas ng aming pananampalataya at ma-overcome namin ang anumang takot na bumabalot sa bawat isa sa amin. Nananalangin kami ng lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkatapos po magpakain ng mahigit 5,000 mga kaluluwa ang ating Panginoong Hesukristo, bago ang mga talatang ito, inutusan ni Jesus ang kanyang mga disciples to get into the boat. Sumakay na sila sa bangka at mauna na sila patungo doon sa kabilang ibayo. Tandaan natin na sa kanilang paglalakbay, hindi nila kasama pansamantala ang ating Panginoong Hesukristo. Let us remember na before the feeding of the 5,000, ang intensyon ng ating Panginoon ay umalis sa marami at manalangin. Kaya pinauna niya ang kanyang mga alagad na magpunta sa kabilang ibayo dahil minsan pa gusto niyang mapag-isa at manalangin. Mga kapatid, dito kita natin sa serye ng ating pinag-uusapan, mga kapatid, kung paanong pinapahalagahan ng ating Panginoon Jesucristo ang diwa ng pananalangin. Amen po? Kaya po, tatandaan po natin, mahalaga sa buhay ng isang anak ng Diyos ang pananalangin. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi niya pinagpapasawalang bahala ang bagay na ito, tayo na mga anak ng Diyos, dapat ay ganito na rin ang palaging udyok ng ating puso. Sa gitna ng unos o in the middle of the storm, sa pagitan ng around 3:00 hanggang 6:00 ng umaga, habang sila ay nasa bangka, yung mga disciples, the disciples were in deep trouble. Masyado silang natakot. Nababagabag ang kanilang kalooban dahil hinahampas sila ng malalakas na sigwa ng alon at malalakas na ihip ng hangin. Most of these disciples were fishermen. At sa pagkakataong iyon, natakot ang bawat isa sa kanila. Madalas we find ourselves katulad din nung kaso ng mga disipulo sa ating istorya ngayong umaga.
Sinusunod natin ang utos ng Diyos habang hinaharap natin ang iba't ibang mga problema, mga sitwasyon o pagkakataong hindi natin naiibigan. Pero atin pong tandaan, being in a storm does not mean you are out of God's will. This is the comforting message of Matthew 14. Hindi porke tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, iisipin natin na pinabayaan na ako ng aking Panginoon. Hindi porke dumadaan tayo sa mga iba't ibang mga hamon ng buhay, hindi ibig sabihin na wala na ang Diyos sa iyong piling. Hindi po. Mahal na mahal ka pa rin ng ating Panginoong Hesukristo. Madalas, ang mga bagyo ng buhay ay ang paboritong situation ng ating Panginoon upang turuan tayo na mas makilala natin ang kanyang tunay na kapangyarihan. Amen po ba, church? Madalas, kapag may problema tayong kinakaharap, madalas, kahit na hindi pa na dumarating ang mga bagay na ito, inaalihan na tayo ng takot. Hindi na tayo makakilos, hindi na tayo makapagpasya kung ano ang ating gagawin, at marami pang mga negatibong mga resultang idinudulot ng pagdududa at kawalang tiwala. Pangalawa po, from fear to faith. Habang siya ay naglalakad sa ibabaw ng tubig, patungo sa bangka o sa kanyang mga alagad, hindi nakilala ng alagad si Jesus at napagkamalang multo at sila ay natakot. Takot na ang bawat isa sa atin ay paulit-ulit na nararanasan natin sa ating buhay na ito. Takot na ginagamit mismo ng kaaway at ng ating Panginoong Hesus upang makita niya na kahit hindi natin siya kasama, magpapatuloy tayong sumampalataya, magpapatuloy tayong sumamba, magpapatuloy tayo sa ating ministeryo at sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating iglesia at sa bawat isa. With full authority, ang sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako ito. Sa salin, sa wikang Ingles, ang sabi niya, take heart. It is I. Kapag marami tayong mga pinapasan at kinakaharap na problema sa buhay, nawawala sa picture ang ating Panginoong Hesukristo. At makikita natin dito, mga kapatid, doon sa mga inutusan ni Jesus sa mga disciple na mauna na kayo. Sumakay na kayo sa bangka at susunod na lang ako sa inyo. May karanasan po ako sa bangka. Nung kami ay nasa kolehiyo pa, paborito naming field trip location ang Baguio. Nangingiti si JL. Meron din siguro siyang experience doon. Alam niyo po, pagka hindi ka marunong mamangka, nagrenta kami doon sa may Burnham. Di po ba may may bangka? Nagrenta kami. Dahil pare-pareho kami mga estudyante. Pare-pareho kami kokonti ang pera. Hindi na kami nag-hire nung magsasagwan para sa amin kasi additional yon na bayad. So kami, kinuha namin yung sagwan, itinulak kami ng bahagya nung tao doon, nagpaparenta, at nung nandun na kami papunta sa gitna, nagsimula kaming sumagwan. May sumasagwan sa kaliwa, may sumasagwan sa kanan, yung iba ay natatakot, yung iba ay sumisigaw, yung iba ay sinasabi, baka lumubog tayo. Marahil ito yung pakiramdam ng mga disipulo nung panahon na sila ay binabayo ng sigwa at malakas na hangin. Kapag hindi ka marunong magsagwan, katulad ng aking sariling karanasan, ang mangyayari sa bangka ay iikot lamang ng iikot. Amen po ba? Walang patutunguhan, mapapagod ka, and eventually, katulad ng mga disciples sa istorya, maaaring matakot ka na. Just to remind you, mga kapatid, yung mga disciples ay mga batikang fishermen. Why on that typical moment, natakot lahat sila?
Kapag ka hindi mo kasama si Jesus sa iyong buhay, definitely, matatakot ka, mangangamba ka, malilito ka, makakagawa ka ng mga maling desisyon sa buhay, mapapahamak ka, magkakasala ka sa ating Panginoon. Sabi po doon sa wikang Griego, ego eimi. Ibinabalik ng Panginoon Jesucristo yung mga disciples sa lumang tipan kung paano nang tinanong ni Abraham kung sinong sasabihin ko kapag tinanong ka, Panginoon. Tell them, I am. Pinapakita rito ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayong umaga, mga kapatid, na ang lumikha ng hangin, ang lumikha ng sigwa, ay kasama nila sa gitna ng panganib. Hindi dapat sila matatakot. Kung binilinan ka ng Panginoon na gagawin mo ang isang bagay na ito, itanim mo sa puso mo na hindi ka pababayaan ng Diyos na mag-isa. Amen po ba? Mamaya pagkatapos ng ating panambahan, tutungo tayo sa pag-unawa, sa pagtanggap, at sa pagpaparaya upang pamunuan natin ang iba't ibang paglilingkod sa ating iglesia. At kung ayaw nating umalis doon sa ating bangka, doon sa kung saan tayo comfortably ay palaging umuupo, palaging walang tinatanaw ng mga problema, hindi natin matatanaw ang mas malaking ministeryo na matagal na sigurong nais ipagkatiwala ng Panginoon sa iyo, subalit ayaw mong umalis sa bangka. At kapag ka umaalis ka na, inuuna mo yung takot, inuuna mo yung hindi mo magawa, inuuna mo yung magiging hadlang o magiging sagabal at sasabihin mo sa Panginoon, hindi ko pa kaya. Hello? Ang dami pong ginagawa sa ating church at ang nakikita ng Panginoon ay mga pangkaraniwang kamay. Hinahanap ka niya. Iniimbitahan ka niya. Kailan ka ba aalis niya sa bangka mo? Kailan mo palaging idadahilan sa akin ang iyong karamdaman? Kailan mo laging idadahilan sa akin na wala kang pera? Na hindi mo kaya, na bata ka pa, na matanda ka na, at marami pang katulad nito? Kailan ka matututo na umalis sa iyong bangka? Ito po yung hamon ng Mateo 14 sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Kapag hindi mo kasama ang Diyos sa iyong paglalakbay, laging ang buhay mo ay may takot, laging ang buhay mo ay may kalituhan. Palagi ang kinauuwian ng iyong paglalakbay ay kapahamakan. Walang kumilos noon, maging si Pedro, hanggang hindi sinabi ni Jesus na, halika, come! Habang niyayanig, niyuyugyug sila ng malakas na sigwa at hangin, natanaw nila si Jesus na naglalakad. Yung biyaya, yung kaligtasan sana na mapapasa kanila, instead na mapasa kanila, natakot sila. Yung tugon na magliligtas sana sa kanila, sa gitna ng unos na yon, kinatakutan nila. Minsan, kapag humaharap tayo sa mga pagsubok, alam na natin kung ano yung tugon, subalit ini-ignore natin ito at inuuna natin yung iba. Amen po? Amen po, mga kapatid. Inuuna natin yung matakot. Inuuna natin yung malilito tayo. Inuuna natin yung hindi tayo makakapag-isip ng mabuti at kapag ka malulunod na tayo. Katulad ni Pedro sa istorya, saka tayo sisigaw ng, Panginoon! Iligtas mo ako. Ilang mga pag-aalibay, ilang mga pagdadahilan pa ang gagawin natin upang matutunan nating maging matapang at iwanan na yung lumang bangka at subukan natin yung panibagong bangka na ini-offer sa iyo ng ating Panginoon. Alam mo, hindi ka lalago. Alam mo, hindi ka makakatulong ng lubos kapag ka lagi mong pinipili ay yung luma mong bangka na kung saan wala kang kaproblema. Relax na relax ka doon.
Hindi mo tinitignan yung nasa ibang bangka na nangangailangan na pala ng katulad mo. Hello mga kapatid. Amen po ba? Amen po ba, church? So God is commanding you today na hindi mo lang papakinggan ang mensahe ngayong umaga, kung hindi pagtapos nito, magdedesisyon ka. It is not a request. It is a compelling message of the Lord na panahon na para umalis tayo doon sa lumang bangka at magpatuloy tayo sa isang mas malaking barko, eroplano, o anumang mas malakas na sasakyan upang mas matugunan mo ang iba pang para sa Panginoon mo. Kapag mayroong pinapagawa sa atin ng Diyos, minsan ay nag-aatubili tayo at kailangan pa natin ng patunay. Kung ikaw nga yan, Panginoon, itulot mong makapunta ako dyan kung saan ka naroroon. That was Peter. Alam na niya na si Jesus yun. Ang sabi sa kanila, mauna na kayo at susunod na ako. Wala isa man sa kanila ang nag-anticipate na susunod nga sa kanila ang Panginoong Jesus. That's why they were all afraid. They were all in trouble. Ang nakita nila, yung pwedeng pumatay sa kanilang buhay. Kaya marami pa rin ang hindi maranasan ng supernatural power ng ating Diyos. Ibinigay na sa iyo yun. Pero marami sa atin hindi ma-exercise ang power na yon. Bakit po? Nawawala palagi yung focus natin doon sa makapangyarihan sa lahat. Tinignan ko yung ibig sabihin ng unrivaled doon sa ating pamagat ngayon. Ang sinasabi doon ay walang katulad, supreme, all-powerful, walang makakatalo, makapangyarihan. This is the same Jesus who saved you and me nung tayo ay tumanggap sa Kanya. Nagbago na ba si Jesus mo? Are you not having the same Jesus na nagligtas sa iyo sa kasalanan at patuloy kang kinakalinga upang makarating ka ngayong umaga, upang makapaglakbay ka sa journey ng iyong pananampalataya? Yes, may bagyo. Minsan araw-araw pa. Totoo po na hindi tayo inalis sa Panginoon sa mga sigwa ng buhay. Subalit ang totoo sa lahat ng yon, hindi nagbago ang Diyos sa iyo. Sasamahan ka pa rin niya sa kahit anong sitwasyon mo. Ang problema po sa bawat isa sa atin, kapag dumarating na ang mga pag-uga, sa pag-uga na tayo nakafocus at hindi na doon sa kayang magligtas ng ating mga buhay. Kapag nauuna nating pinapahalaga ng takot, nawawala ang tiwala natin kay Jesus. Nabibigo tayo at tulad ni Pedro, lulubog tayo sa tubig at di na natin magagawa ang mga tagubilin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pangatlo po, ang sabi po doon, Lord, save me. Isang panalangin, isang paghihingi ng saklolo ng isang mamamatay na. Pinagpala ni Jesus si Pedro dahil pinagkalooban niya ito ng pahintulot na makalakad patungo sa kanya. And he did. Amen po ba? Nakahakbang ng ilang hakbang si Pedro. Kung ikaw si Pedro, tuwang-tuwa ka. Marahil pagkatapos nung sitwasyon na yon, pag nagkwentuhan kayo ng pare-pareho mga disciples, ang sarap palang maglakad sa ibabaw ng tubig. Subalit binago ni Jesus ang kwento. Nung muling umihip ang malakas na hangin, kumulog pa, at lumakas pa lalo ang alon, nawala yung focus ni Pedro kay Jesus.
Hindi po nawala yung kapangyarihan ni Jesus. Amen po? Ang nawala ay yung focus ng disciple. Kapag po nawawala si Jesus sa ating buhay, kapag ang importante o ang pinahahalagahan natin sa ating buhay ay yung mga secular na mga bagay sa mundong ito, matutulad tayo kay Pedro. Mawawala ka sa focus. Hindi mo lubos sa maunawaan na meron pa palang mas malaking biyaya na naghihintay sa iyo sa dako pa roon. At kung ang lagi mong sasabihin kay Jesus, Lord, pasensya ka na. Dito na lang muna ako sa bangka ko. Nagagamit mo naman ako rito eh. Hello? May karamdaman ka? Basag ang puso mo? Hindi kayo magkasundo na mag-asawa? Wala kang trabaho? Sub-sub ka sa trabaho sa bukid? Padaming mga gagawin pag araw ng linggo? Nakafocus ka na sa lahat ng yon, nakalimutan mo na pala na may Panginoon. Ito po yung gusto kong makita natin sa pangalawa. Huwag sanang mawala ang focus natin. Na merong Diyos na nangako, na merong Diyos na tumutupad ng pangako, na merong Diyos na kayang gawin ang imposible sa iyo. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi na kinailangan pa ni Pedro ang mahabang pagsamo. Nung isinigaw niya na, Lord, save me! Ang sabi po doon sa ating binasa, agad. Immediate. Asap. Walang sinayang na sandali. Amen po ba? Ganyan kayang tugunin ng Diyos ang iyong mga karamdaman, ang iyong mga pagsamo. Ang gusto lamang niya. And I want you to listen to this, mga kapatid, sa ating pagtatapos. Ang ibig lamang lagi ng Panginoon, kapag tinatawag ka niya, kapag may pinapagawa siya sa iyo, pwede bang iwanan mo yung comfort zone mo? Yes, alam ng Lord na masakit. Alam ng Diyos na mahihirapan ka. Alam ng Panginoong Jesucristo na sa pag-alis mo sa iyong comfort zone, maaring merong mangyari doon na hindi mo magugustuhan o maiibigan. Subalit kahit ano ang mangyari doon, kung tutupad ka sa kanyang utos, hindi ka iiwan ng Panginoon. Every time that you pray, God will answer. Every time that you ask, God will gonna give it to you. Every time that you seek, you will find what you're looking for. Kaya po siya unrivaled. Kaya po siya pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya po siya all-knowing. Amen po. Ibang klase ang Jesus na ito na nagpakilala sa iyo at sa akin. Sabi po doon sa mga talata, immediate, agad, at siya ay niligtas ni Jesus sa tiyak na kamatayan. Ayaw kasing mamatay ni Pedro. Gusto niyang maranasan yung kapangyarihan ng Panginoon niyang si Jesucristo. Ipinagkaloob sa kanya ito ni Jesus. Nag-e-enjoy na siyang lumalakad sa ibabaw ng tubig. Nag-e-enjoy ka na sa mga blessing ng iyong Panginoon. Subalit sa iyong enjoyment, nakalimot ka sa Panginoon. Nawala ka. Lagi kang hinahanap, hindi ka na matagpuan. Because you're enjoying the blessing na pinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. So mag-ingat po tayo. Baka katulad ni Pedro, malunod tayo sa mga pagpapalang ito. Na matanggap ni Pedro ang kaligtasan, itinama ni Jesus ang kanyang puso. Sa pagtanggap natin ng habag ni Jesus, kaakibat nito ang desire ng ating Panginoon na mabago din ang ating puso. Ang ating ugali, ang ating karakter, tanggalin ang anino ng luma nating pagkatao. Hindi tinignan ni Jesus ang pagdududa ni Pedro. That's the good news of this message.
Ang dami mo ng shortcomings sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Ang dami na nating pagkukulang kay Lord. Ang dami na nating mga hindi tinupad na pinangako natin sa Kanya. Nagbago ba siya? Magiging magiliw sa iyo at sa akin? The answer is no. He is the same Jesus. Yesterday, today, forever. Sa pagtatapos, mga kapatid, para kumpletohin at mabalik muli yung pananampalataya at pagtitiwala ng mga disciple na kinain ng takot, ng bagabag sa gitna ng unos. Nung nasa bangka na sila, pinayapa ni Jesus ang hangin at sigwa na nasaksihan ng lahat ng mga alagad. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dito, dinifferentiate na maigi ng author, ni Mateo, na pagkasama mo ang Panginoon, payapa ang dagat. Kapag kasama mo ang Panginoon, yung imposible sa iyo, magiging posible sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. I want you to take home this with you. Una, let us identify our wind and waves. Tingnan natin maigi kung ano yung mga problema nating kinakaharap. Troubles like financial stress, broken relationships, or health diagnosis are real. Totoo po yan. Lahat ng ito ay pawang distraction lamang. Kapag ka ang anak ng Diyos ay nakatutok na doon sa kanyang karamdaman, nakatutok na doon sa bundok-bundok na problema, nadidistract na siya, nawawala na sa focus, hindi na niya makamit ang kapayapaan mula sa kanyang Panginoong Hesukristo. Pangalawa, step out of your boat. Baka panahon na, kapatid, na kailangan mo nang yumakap ng panibagong ministry. Baka panahon na, kapatid, na kailangan mong ibahagi na kung ano yung meron ka para dalawa na kayong nagtatravel, naglalakbay para mas maging epektibo kayo. Nandiyan si Erica at saka si Kenneth. Ito yung mensahe ng Panginoon kahapon, na kapag ka ang lubid ay dadalawa yung hibla, di hamak na mas matibay yung tatlong hibla. Amen po? Amen po ba? Ganon din sa relasyon. Kapag kasama mo ang Panginoon, pinatitibay ng Panginoon ang buhay mo para sa iba't ibang mga pagsubok. Growth happens outside your comfort zone. When God prompts you to take a step of faith, mag-i-start ng ministry, magagamit sa ibang mga bagay na hindi mo nakasanayan, magtiwala tayo, Men, obey His command. Kapag sinabi niyang, halika, come. Huwag na tayong mag-alinlangan pa. Pwede po ba yon, mga kapatid? Mamaya, hindi namin in-expect kung ilan yung pupunta. Pero we pray hard na marami po sa inyo ay aalis do sa bangka na kinamulatan ninyo, kinasanayan nyo, at susubukan ang bagong opportunity na ito na mas maggamit pa kayo mightily ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pangatlo at panghuli, cry out for help. Huwag nating kakalimutang manalangin. Si Jesus, patapos magpakain ng 5,000, gusto niyang manalangin muna sana, pero inuna niya yung pangailangan ng mas marami. Nung kailangan niyang samahan yung kanyang mga disciples magdisipulo sa kabilang ibayo, pinili niya ang manalangin. Always seek the Lord in everything in your life. Sa pamamagitan nun, mga kapatid, hindi ka na matatakot na kung ini-invite ka ng Panginoon na magpagamit pa sa mas malaking mga gawain. Ang sasabihin mo, tulad ng propeta, "Here I am, Lord. Send me." Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.
Amen.